Ano bang ginawa ko? Wala ng trabaho, okay lang. Ngayon, tinutulungan ko pa ang isang iinom na maabot ang target. Bahala na. Ganda. Ito na ang lahat ng pera ko. Isama mo na sa good deed ko. Nang inang mapagsamantala. Inutusan akong maghatid ng file sa 4 ng umaga. Nagmamadali ka bang mamatay? Santialingi. Gushing Joe. Ito ay isang taong makikita lang sa mga magazine ng finance na big shot. Kung makakakuha lang ng koneksyon, hindi na mag-aalala sa buhay. Ikaw, Kagabi, first time ko. Dapat panagutan mo ako. anong gusto mong kabayaran? Ayoko ng kabayaran. Gusto kita ang mananagot sa akin. Kung hindi mo ako pananagutan, mas gugustuhin ko pang mamatay. Pwede kitang panagutan. Pero bukod sa titulo, wala akong ibang ibibigay sa'yo. Titulo lang ang gusto ko. Ang lakas mo kagabi, hindi ko man lang na-enjoy. Gawin natin ulit. Kapag naging totoo na ang relasyon natin, siguradong walang problema. Ginoong Gu, natagpuan na ang nagligtas sa'yo 3 taon na ang nakaraan. Nasend na sa cellphone mo ang picture. Saan ka pupunta, Ginoong Gu? May problema sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Mukhang naniniwala na si Gushing Joe na ako ang kasama niya kagabi. Kapag naging totoo na ang relasyon namin, siguradong walang problema. Hinding-hindi ko hahayaan na mawala ang nakuha ko. Kahapon, naghanap ng trabaho si Shuyue at nabigo na naman. Huwag kang magalit sa akin. Anong silbi ng pag-aaral sa kolehiyo? Mas mabuting gayahin mo si Shuyi sa amin. Umanap ng mayamang mapapangasawa at mag-asawa na agad. Para hindi maging diploma na lang ang picture sa libingan at pinagmamalaki pa ninyo. Napaka-agrabyado ng sinabi mo. Si Lin Shuyi ay nakahanap ng mayaman. Ano nang kinalaman niyan kay Shuyue? Si Shuyi namin ay nagde-date sa chairman ng isang kumpanya na nasa stock market. Kulang pa ng janitor ang kumpanya ng asawa ko. Pagsasabihan ko siyang bigyan ka ng trabaho. Bakit siya nandito? Baka naman kulang ang binigay ko. Pumunta para makipag-usap? Hindi ba ito si Mr. Gu? Binanggit ka ni Shuyi. Pumunta ba siya para mag-set ng date ng kasal? Bakit mo ako hinanap? Hanggang sa bahay ng pinsan ko. Hindi naman kailangang magmadali. Hindi ba siya tagahatid ng inumin? Bakit naging Mr. Gu siya? Pinsan, nagkakamali ka. Ako ay naghahanap kay Miss Lin Shuyue. Ay naku, ay naku, ay naku. Talaga namang nakatulog ako sa magiging asawa ng pinsan ko. Anong kasalanan ba ito? Shuyue, hindi ba siya ang kasintahan ni Shuyi? Anong kailangan niya sa iyo? Wala. Hindi ko alam. Wala akong alam. Miss Lin kagabi, tayo ay. Mr. Gu, malamang may kailangan ka sa akin. Doon tayo mag-usap. Chen Yu ito ang itinuro mong mabuting anak? Sa harap ko nangaakit ng magiging asawa ng pinsan ko. Huwag kang magpadala sa init ng ulo. Hindi natin pwedeng galitin si Mr. Gu. Mr. Gu, sa pagitan nating lahat ay misunderstanding. Isipin mo na lang na walang nangyari. Ngayon, ikaw ay magiging asawa na ng pinsan ko. Ang anumang nangyari sa atin, kung malaman ng iba, ay hindi magandang pakinggan. Paano na ako haharap sa ibang tao? Mr. Gu, pasensya na.
Hindi ko talaga sinasadya na mang-istorbo sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Ano ang gusto mong gawin ko? Kaya ko naman. Anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa iyo noon, patay na ako. Miss Lynn, hindi mo ako naaalala? 3 taon na ang nakalipas, may nagtaksil sa akin. Naaksidente ako sa sasakyan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Noong araw na iyon, 3 taon na ang nakalipas ang lalaking puno ng dugo na iniligtas ko. Siya iyon. Mukhang hindi niya nakilala na ako ang kasama niya kagabi. Utang na loob. Ano ang gusto mo, Miss Lynn? Magtrabaho. Wala nang iba? Aayusin ko. Bukas pumunta ka sa Ningyu Technology. Anong benefits? 50,000 piso kada buwan, 7 insurances at 2 pondo, okay ba? Isang trabaho ay sapat na para pasayahin siya ng ganito. Mr. Gu, dahil tapos ka na magsalita. Hindi na kita ihahatid. Miss Lynn, gusto mo talaga akong paalisin? Ay, ikaw naman ay magiging asawa ng pinsan ko. Sa pagitan natin, dapat mag-distance tayo. Kung malaman mo na nagkaroon tayo ng relasyon, ang tagapagligtas ay magiging kaaway. Xingqiu, sinabi mong pananagutan mo ako. Ngayon, sa harap ko kasama ang pinsan ko. Mag-engage tayo. Pero ang ibang bagay huwag mong masyadong isipin. At saka, ako at siya ay hindi gaya ng iniisip mo. Huwag mo siyang pahirapan. Lin Shuyue, wala ka bang hiya? Alam mong si Gu Xingzhou ay kasintahan ko. Inaakit mo pa siya. Inaakit mo siya. Aling mata mo ang nakakita. Inakit ko siya. Naiinggit ka lang sa akin. Gawin ito. Hindi mo ba naisip na napakasama mo? Pinsan, si President Gu, malamang ngayon ay hindi pa gaanong lumalayo. Kung gusto mo, anyayahan mo siya rito upang makita ang hitsura mo ngayon. Ikaw. Hindi kita palalampasin. Shuyue, si President Gu, bakit kanya hinanap? Binibigyan ka ba niya ng problema? Wala yan. Pumunta lang siya para sabihin sa akin na pumasa ako sa interview. Talaga? Bilhan kita ng ribs. Magluluto ako ng masarap mamaya para ipagdiwang. 50,000 pisos sahod kada buwan, 7 insurance at 2 pondo. Ako handang hindi mag-asawa at magkaanak habang buhay. Kapalit ng pagtatrabaho sa Ningyu Technology, kumita ng malaki. Sa reaksyon niya ngayon, hindi na talaga niya ako naalala. President Gu, sabi ni Miss Lin Shuyi, magpapakasal sa loob ng kalahating buwan. Siya, President Gu siya ay ang taong hinahanap-hanap ninyo sa loob ng 3 taon. Pagkatapos nyo siyang mahanap ng kahirapan, bibigyan nyo lang siya ng trabaho at hindi na kayo mag-uusap muli? hindi niya ako naalala. Ibig sabihin ng taong ito ay hindi mahalaga sa kanya. At saka, magpapakasal ako sa kanyang pinsan. Kung aabalahin ko siya ngayon, magdudulot lamang ito ng problema sa kanya. Simula ngayon huwag nang banggitin ito. Amo, ito ay ang dokumento na pinabigay ni Ate Wang sa inyo. Wala siyang oras, kaya ako ang nagdala. Ang pabango na ito. Ikaw ang taong nandoon noong gabing iyon. Mr. Gu, ano ang sinabi mo? Naamoy ko na ang pabango mo. Ilong ng aso ba? Hindi na naaalala ang tao, pero naaalala pa ang amoy na ito. Mr. Gu, ito ay isang ordinaryong pabango lang. Maraming tao ang gumamit na niyan. Hindi ito nagpapatunay ng kahit ano. Mr. Gu, may fiancé ka na ngayon. Hindi maganda ito sa atin. Mauna na akong magtrabaho. Buti na lang kung siya ay nakatuklas. Ang tao noong gabing iyon ay ako, edi mawawalan na ako ng trabaho. Fangshi, suriin kung si Lin Shuyue noong gabing iyon ay nasa hotel o hindi. Opo. Lin Shuyue. Babaeng mabaho. Alam mong si Gu Xingzhou ay fiancé ko, lumalapit ka pa rin sa kanya. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo kung ano ang moralidad at kahihiyan? Ang alam ko lang, tiyak na hindi ka tinuruan ng nanay mo. Bago mo malaman ang katotohanan, huwag kang magsalita ng walang basihan. Nakita ko mismo na nasa opisina ka, hinawakan mo ang kamay niya. Ano? Nakita ang isang lalaki at isang babae na magkasama, ang isip mo ay puno ng malaswa. Sanay ka na sa ganitong bagay.
Akala mo lahat ng tao ay katulad mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Xingzhou, narinig mo ba ang lahat ng sinabi niya? Ininsulto niya ako. At sinabi mo na ako, bilang presidente sa kumpanya ay nakikipaggulo sa mga babaeng empleyado. Kung gayon, ikaw, na hindi ka bilang sa kumpanya, bakit ka narito? Hindi pinapayagan ang mga tagalabas sa kumpanya. Sige, umalis ka na. Xingzhou, ako ang iyong fiancé, hindi isang tagalabas. Mr. Gu, ito ay nasa kumpanya. Ikaw ang magiging bayaw ko. Pakisuyo, ingatan ang iyong pananalita at kilos. Mr. Gu kakasuri lang binibining Lin Shuyue ay nakita nga malapit sa hotel. Ang taong nasa hotel noong gabing iyon. Talaga bang siya iyon? Ang taong lumitaw sa hotel noong gabing iyon. Siya nga. Ginoong Gu, talagang ipinapakita ng CCTV sa labas. Pumasok si Miss Lin Shuyue sa hotel, pero ang CCTV sa loob, sinira lahat ng mga taong iyon. Hindi na mahahanap. Ituloy mo ang investigasyon. Darating na ang doktor. Tumagal ka. Xingzhou, binilhan kita ng almusal. Ako ang may kasalanan kanina. Sobrang binigyan kita ng halaga, kaya ako nagalit. Huwag kang magalit sa akin, okay? Si Lin Shuyue ang dapat mong hinga ng tawad. Hindi ako. Lumabas. Kapag nagtatrabaho ako, huwag mo akong istorbohin. Babaeng masama, noong bata pa tayo, lagi mo akong inaagawan ng lahat. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil. Madam, ano ang ikinagagalit mo? Madam, Oo nga. Ngayon, buong kumpanya. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ikaw ang magiging asawa ng presidente sa hinaharap. Ngayon, si Lin Shuyu ay nasa ilalim ko. Nakita ko lang. Lumalapit siya kay Ginoong Gu. Kailangan siyang magbayad. kung ganoon, tulungan mo ako. Alagaan mo siya ng mabuti. Ang proposal ko. Pasensya na naslip lang ang kamay ko. Pero sa totoo lang, tulad mo na gumagamit ng hindi kilalang paraan para makapasok graduate ng hindi lehitimong universidad, hindi makakagawa ng magandang proposal. Naslip man o hindi, isipin mo na lang para mahugasan ang utak mo. Supervisor Linda. Ito ang proposal na ginawa ko sa pagpupuyat at pagsasaliksik. Ngayon sasabihin mong basura ito? Hindi ba angkop? Hindi ko na kailangang tingnan. Alam ko ng basura ito. Oo nga pala, ang janitress ngayon ay nakalib. Wala ka namang ginagawa. Kaya linisin mo ang mga banyo ng buong gusali maglinis ka. Supervisor Linda. Ang posisyon ko sa trabaho ay planning specialist. Ang pangunahing trabaho ko ay tapusin ang mga proyektong hawak ko, hindi ang maglinis. At saka, ang proposal na ito, kailangan sa meeting mamaya. Wala akong oras. Ano itong walang kwentang bagay? Ito ang gusto mong dalhin sa meeting. Gusto mo bang ang buong planning department ay mapahiya sa harap ng presidente? Ang data na ito ay mula sa opisyal na inilabas kaninang umaga sa page 12 ng Industry White Paper na eksakto hanggang 2 decimal. Kung mali ito, malamang ay si Supervisor Linda ang matagal nang hindi nag-update ng iyong profesional na kaalaman. Kaya hindi mo alam ang kasalukuyang market data. Ikaw ano ang sinabi mo? Lalabanan mo ako. Baligtad ka na. Ngayon ako ay magdisiplina para sa kumpanya sa walang utang na loob na tulad mo. President Gu, bakit kayo nandito? Hindi ko alam na ang manager ng Ningyu Teknolohiya ay umaasa na ngayon sa pagsigaw at pagdidisiplina ng empleyado para ipakita ang management system. Hindi po President Gu, pakinggan ninyo po ako. Si Lin Shuyu ay hindi sumusunod sa utos at lumaban sa harap ng lahat. Kaya ako, Maaaring may misunderstanding. Malalaman natin sa CCTV. Pumunta ka sa HR. Magbawas ng 3 buwang bonus. At ibaba ang posisyon. Ngayon,
Umalis ka sa harap namin. Opo, President Shigu. Hindi ka ba natakot? Nasaktan ka ba? Bakit tuwing ako ay walang magawa siya, ay laging sumusulpot? Lin Shuyue, nasisiraan ka na ba nga bait? Gumising ka. Siya ang fiancé ni Lin Shuyi, ang iyong bayaw sa pangalan, huwag kang mahulog sa kanya. Okay lang ako. Salamat President Gu sa paglutas ng problema. Magpiprint ako ng panibagong proposal. Lin Shuyue. Nakapunta ka na ba sa Jingyun Hotel? Hindi, wala po. Hindi ko nga alam kung ano ang hotel na iyon. Paano ako pupunta? President Gu, bakit ninyo ito itinatanong? Talaga? Pero noong gabing iyon, ang assistant ko ay nag-check ng CCTV ng hotel at nakitang ikaw ay nasa harap ng Jingyun Hotel. Wala na, wala na. Kung malaman niya na natulog siya sa magiging hipag niya, patay na ako. Sige, gagawin ko na. Ginoong Gu, bakit kailangan mong buhayin ang aking sugat? Noong araw na iyon, nag-submit ako ng 800 resume. Lahat ay walang tugon. Nag-breakdown ako. Pakiramdam ko, wala akong kwenta. Kaya sa hotel na iyon, sa mga tindahan sa tabi ng kalsada malapit, bumili ako ng ilang bote ng murang beer para lunurin ang aking kalungkutan. Hindi ba? Talaga bang kami na ordinaryong tao ay walang karapatang umiyak sa tabi ng kalsada, wala man lang? Ako? Wala ba akong karapatang pumunta sa mga mamahaling hotel kahit na? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi ko pa na-print ang aking proposal. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Buti na lang nakalusot. Hindi talaga ako dapat makipaggulo sa magiging bayaw ko. Ang babaeng gabing iyon, talaga bang hindi siya? Agad na siya sa atin ang paligid ng hotel, malapit sa 2 kalye na iyon, lahat ng CCTV. Gusto kong malaman ang lahat ng pagpasok at paglabas sa hotel noong gabing iyon, lahat ng detalye. Uwo? Tia, pinsan, bakit kayo nandito? Ay, Shuyue tapos na ang trabaho mo? Tia, ngayon ay dumating kami para batiin ka. Nag-effort ako ng malaki para makakuha ng koneksyon. Nakahanap ako para sa iyo ng isang napakagandang, angkop na magandang match para sa iyo. Ate, hindi mo naman sinabi sa akin ang detalyado kanina. Ano ba talaga ang pamilya na iyon? Ang aming Shuyue, kakasimula pa lang magtrabaho, hindi pa siya nagmamadali. Bakit hindi magmadali? Ang kabataan ng isang babae, ilang taon lang. Ang lalaki ay isang malaking amo, mayaman siya, milyonaryo. Kahit na ang edad mas matanda ng kaunti kay Shuyue, ngayong taon lang siya naging 50 taong gulang. Ngunit, ang matandang lalaki, marunong mag-alaga. 50? Mas matanda ng mahigit 24 na taon kay Shuyue. 50 taong gulang na matandang lalaki? Tia, mayroon ka pa bang iba pang magagandang katangian na hindi mo sinabi? Ay, diborsyado ng 3 beses. Iyon ay dahil sa mga dating asawa niya ay hindi marunong umunawa. Hindi nila kaya ang kaunting pagka-iritable ng lalaki. Medyo manakit, hindi nila kaya, nagdiborsyo. Ang ating Shuyue ay matalino at maunawain. Tiyak na kaya niyang tiisin. Maliit na init ng ulo? Ito ay domestic violence. Lin Shuyue, dahil sa kalagayan ng inyong pamilya, ganitong uri, marahil hindi na makakahanap kahit paano. Huwag kang maging walang utang na loob. 50 ilang taong gulang, matandang lalaki na diborsyado ng 3 beses. Pinsan, kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Tama, nakalimutan ko. Ngayon, ikaw ay abala sa paghabol sa amo ko, di ba? Baka hindi mo kayang lunukin ang masarap na subo na ito. Hintayin mo ako. Ngayon, tatawag na ako kay Xingzhou para paalisin kanya. Xingzhou? Si Lin Shuyue ay inaapi ako. Hindi lang niya ako sinisigawan, ininsulto ka rin niya. Dapat mo talagang ipagtanggol ako. Kung tutuusin, ang unang beses ko ay ibinigay ko sa iyo. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Noong gabing iyon, ano ba talaga ang nangyari? Alam mo sa sarili mo, huwag mong subukang gamitin ang bagay na iyan para takutin ako. Bakit niya nasabi iyon? Baka nalaman niya na ang babaeng noong gabing iyon ay hindi ako. Tiyak na si Lin Shuyue. Ang babaeng ito ay nangakit sa kanya sa kumpanya at may sinabi sa kanya. Hindi ko pwedeng hayaan si Lin Shuyue na manatili pa sa Ningyu Technology. Lin Shuyue, maghintay ka. Hindi kita pababayaan.
Mr. Gu, nakita na ng mga surveillance camera sa labas. Si Miss Lin Shuyu ay alas 4 ng madaling araw lumitaw sa harap ng hotel at ang oras ng pagkagising mo ay alas 4:30. Ang oras ay hindi magkatugma. Si Miss Lin Shuyi sa pangyayaring iyon ay nagsinungaling. Shuyue, noong aksidente ng tatay mo, ang taong namamahala sa construction site, naaalala mo ba? Bigla niya akong nilapitan at sinabing gusto kang makita para ibigay sa iyo ang mga gamit ng tatay mo. Saan? Mingyu Restaurant, VIP Room 3000 Dane. Alas 7 ngayong gabi. Mr. Zhang, Mingyu Restaurant, VIP Room 3001, alas 7 ngayong gabi. Naayos ko na ang tao para sa iyo. Talaga? Sigurado bang hindi ito mabibigo? Tiyak na hindi siya makakatakas. Ang mga props na gusto mo ay inihanda ko na lahat. Tiyak na masisiyahan ka. Pagkatapos ng tagumpay, hindi mawawala ang iyong pakinabang. Mr. Gu, Kamin. Ang mga empleyado ng hotel habang naglilinis ay nakatagpo ng 300 piso na cash na may isang buhok na dumikit. Kanino iyon? Ang DNA na nasuri ay kay Miss Lin Shuyue. Nasaan siya ngayon? Saan siya ngayon? Miss Lin, 20 minuto ang nakalipas, lumabas na. Sa Mingyu Restaurant. Mingyu Restaurant. Sino ang kasama niya? Noong oras na iyon, si Miss Lin Shuyi ang tumawag sa kanya. Sabi niya na hanap na ang tatay niya, ang dating tagapamahala ng obra. Ihanda ang sasakyan. Dumating na si Shuyue. Ito, si Mr. Zhang na sinabi ko sa iyo. Noong araw, kasama ng tatay mo sobrang lapit na parang magkapatid. Ito ang anak ni Laulin, di ba? Ang ganda-ganda talaga. Halika, tingnan kita ng mabuti ni Tito. Mr. Zhang, nasaan ang gamit ng tatay ko? Naku, bakit ka nagmamadali? Halika, umupo muna, inom muna ng tsaa, inom ng tsaa. Dahan-dahan lang tayo mag-usap, makipagkwentuhan tayo ng maayos. Ikaw si Shuyue, di ba? Naku, ang tatay mo noong araw ay isang tunay na matapang na lalaki. Pero sayang, maaga siyang namatay. Pero huwag kang mag-alala, nandito si Tito. Sisiguraduhin kong hindi ka mapapahamak. Mr. Zhang, pakiusap, maging disente ka. Naku, ang init ng ulo mo, prangkaka tulad ng tatay mo. Pero gusto ko yan. Gusto ko. Shuyue. Tingnan mo, mahirap ang mag-isa. Narinig ko sa trabaho mo, hindi rin maayos, di ba? Sasabihin ko sa iyo ni Tito ang totoo. Ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay iyong kabataan at katawan. Kung susunod ka lang kay Tito, titiyakin ko sa iyo marami kang mapapala. Hindi ito matutumbasan ng pagiging empleyado sa isang kumpanya. Di ba? Mr. Zhang, pumunta ako para kunin ang pamana ng tatay ko. Nasaan ang gamit? Ang mga basura niyang gamit wala namang halaga. Umupo ka muna. Dahan-dahan kitang kakausapin. Niloko mo ako. Niloko ka? Ate, ginawa ko ito para sa ikabubuti mo. Si Mr. Zhang ay may nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang pagpansin niya sa iyo ay swerte mo. Ikaw, isang mahirap na dalaga, nagpapakabanal ka pa. Lin Shuyi, ang sama mo. Sama? Mamaya hindi mo na iisipin yan. Maayos kitang kinausap, hindi ka nakinig. Pinipilit mo pang mahirapan ang sarili mo. Ngayong araw, makukuha kita. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ngayon, tiyak na makukuha kita. Ikaw. Buiset na babae, hindi ka marunong makontento, di ba? Boss Tsang, huwag kang magalit. Bata pa siya, hindi pa marunong. Ikaw naman, maluwag ang kalooban. Tabi, aalis na ako. Lin Shuyue, bakit ka ganyan? Hindi ka marunong umintindi? Boss Tsang, kaibigan ng tatay mo. Naglakbay siya ng malayo para makita ka. Ganito ka, kapag nalaman ng iba, hindi maganda. Kapatid,
Noong hinawakan niya ang balikat ko, bakit hindi sinabi na kaibigan siya ng tatay ko? Si Boss Sang ay may gusto sa'yo. Inaalagaan ka. Hindi ka nagpapasalamat, okay lang. Pero hindi ka maaaring magbigay ng kahit kaunting respeto. Ay, naku. Bata pa siya. Normal lang na mainit ang ulo, di ba? Hindi kita sasawayin, Tito. Halika, halika. Inumin mo itong baso. Ibibigay ko agad ang iniwan ng tatay mo sa iyo. Ibigay mo muna sa akin ang gamit. Ano? Hindi ka ba mapagkakatiwalaan? Natatakot ka bang may nilagay ako dito? Tama ba? Uunahan kita, Tito. Halika, halika. Inumin ito. Isang baso lang naman. Wala namang masama. Nasaan ang gamit? Ilang taon nang patay ang tatay mo. Sino pa ang magtago ng mga basura niya? Niloko mo ako. Hindi kita niloko. Pumunta ka ba? Ha? Ang alak. Sa alak, Tama. May magandang bagay sa alak. Enjoyin mo na lang. Boss Sang, magpapasaya sa iyo. hindi ko kayo pakakawalan. Hindi mo ako pakakawalan? Sandali lang. Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang saya. Ikaw. Habang mas malakas ang iyong sigaw, mas gusto ko. Sa tingin ko, kahit ang mga Diyos ngayon ay hindi ka maililigtas. Wag! 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 Hindi iyon panaginip. Siyang nagligtas sa akin. Gising na. May nararamdaman ka bang sakit? Oo, ikaw ang naghatid sa akin pa uwi. Sabi ng doktor, wala naman malubha. Magiging maayos paggising mo. Teka sandali. Ang damit ko. Hindi ikaw ang nagpalit, di ba? Paano naman mangyayari iyon? Si ate ang nagpalit. Mr. Gu, bakit ka naman pumunta sa Mingyue restaurant? Ay, Mr. Gu, bakit ka pumunta sa Mingyue restaurant? Para maghanap ng isang gumastos ng 300 piso, maliit na manlolo kong sumiping sa akin. Ikaw, alam mo na pala. Wala na. Wala nang lahat. Ilang beses na kitang tinanong, bakit hindi mo inaamin? Ikaw ang boyfriend ni Lin Suye at magiging asawa ng ate ko. Hindi ko masabi. At saka kung kumalat ito pero pag-uusapan ako ng masama ng iba. Sabihin na sinira ko ang relasyon ninyo. Saan mo nakita na sobrang lalim ng pagmamahal ko sa kanya? Ikaw at siya ay engaged na. Kung hindi kayo okay, bakit kayo mag-engage? Alam mo ba? Ang dapat makipag-engage sa akin ay ikaw. Hoy, alam mo ba? Ikaw dapat ang mapapangasawa ko. Ano ang sinabi mo? Noong gabing iyon, naset up ako. Wala akong maalala. Paggising ko, nasa hotel ako. Si Lin Shuyi ay nakahiga sa kama ko. At sa katawan niya ay may mga markang pula na kanyang ginawa. Akala ko siya ang kasama ko noong gabing iyon. Noong gabing iyon, pagkaalis ko lang, pumasok siya agad. Nag-sex kayo ulit. Anong iniisip mo? Noong araw na iyon, nasa hotel ako. Si Lin Shuyi ay nagkataong nagdala ng dokumento sa hotel. Nakita niyang nakabukas ang pinto ng kwarto, kaya sinamantala niya ang pagkakataon. Mula nang pumasok siya hanggang matapos wala pang 10 minuto. Ano sa tingin mo ang nangyari? Hindi naman sigurado. Paano kung ganoon kakabilis? Hindi mo ba alam kung mabilis ako o hindi? Gushing Joe, tumahimik ka. Kaya ikaw at si Lin Shuyi magkasama ay para lang panagutan siya. Ano pa ba? Nang magising ako noong araw na iyon, siya ay nasa kama. Sinabi niya kung hindi ko siya pananagutan, mamamatay siya. Ganyan nga talaga bagay na kayang gawin niya. Ikaw? Ano? Ang ibig kong sabihin, gusto mo bang panagutan kita? Ang ibig mong sabihin, Ang ibig kong sabihin, gusto kitang panagutan. Hindi lang biro.
Hindi biruan. Siya ang CEO ng Ningyu Technology, taong nasa tuktok ng pyramid. Ako naman, isang bagong graduate na hindi makahanap ng trabaho. Hindi talaga tayo magkaparehong mundo. Hindi ko kailangan. Seryoso ka ba? Mga matatanda na tayo. Hindi kailangan. Dahil sa isang gabing relasyon, itali ang buong buhay natin. Uy, para sa iyo. Noong gabing iyon, isang gabing relasyon lang. Ano ako? Tao lang na ginamit at itatapon? Ikaw ay manggagawa, pinakamahusay na amo. Ay, Mr. Gu, binigyan mo ako ng trabaho at tinulungan mo akong malutas ang problema. Iniligtas mo pa ang buhay ko. Nagpasya ako sa Ningyu Technology, sa hinaharap tiyak na gagawin ko ang lahat, hanggang kamatayan lumikha ng halaga, para sa kumpanya, para sa amo. Mag-alis ng alalahanin at lutasin ang problema. Lin Shuyue, ikaw. Shuyue. Dumating si Lin Shuyi. Lin Shuyue, ikaw. Shuyue. Dumating si Lin Shuyi. Bakit siya nandito? Magpahinga ka ng mabuti. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Xingzhou, bakit nandito ka? Nasaan ako? Anong kinalaman mo dyan? Sabi ng kapitbahay. Kahapon, may isang lalaki. Bumalik na may bitbit na si Shuyue. Hindi naman ikaw iyon, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin dito? Narinig ko na may nangyari kay Shuyue. Dumating lang ako para tingnan. Siya ang kapatid kong babae. Bawal ba akong mag-alala sa kanya? Mag-alala sa kanya? Nakita mong walang masama sa kanya, kaya nagmadali ka para tiyakin, di ba? Baka may alam siya. Ang babaeng si Lin Shuyue ay nagulat na. Si Lin Shuyi ang dahilan. Si Lin Shuyi ang nagutos sa akin. Sabi niya siya ay yang fiancé ni Jigu. Pinagawa niya sa akin na alisin si Lin Shuyue. Ipinangako niya na walang mangyayari sa akin. Gusto mo bang, sa pagitan ninyo, ang mga chatlog? Mga tawag? Mga transfer? Ipakita ko sa iyo isa-isa? Nagkamali lang ako saglit. Alam kong mali ako. Isang pagkakamali? Nagkamali ka hanggang sa ibigay ang sarili mong kapatid sa isang walang kwentang tao? Naiinggit lang ako sa kanya. Ako dapat ang tunay mong fiancé. Bakit mo siya laging pinoprotektahan? Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Fiancé? Akala mo ikaw na ang totoo. Nakalimutan mo na kung paano ka napunta sa akin. Anong ibig mong sabihin? Itong bagay na ito. Hindi matatapos ng ganito lang. Lin Shuyue, ikaw ang may kasalanan. Babaeng walang hiya. Talagang hindi ko. Hahayaan kang maging masaya. Masama pa ba ang pakiramdam mo? Ano na ang pakiramdam mo? Mayumaman ba tayo? Ang dami naman ng binili? Lahat ito ay ipinadala ni Mr. Gu. Shuyue, ikaw at si Mr. Gu. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko ring alam. Paano ko sasabihin sa'yo? Pero sa madaling salita, napaka-komplikado. Pero naisip ko na. Sa ngayon, gusto ko na lang maging mabuting empleyado niya. Pero nakikita ko naman. Hindi kanya tratuhin bilang empleyado. Ang ibig kong sabihin, gusto mo bang ako ang mananagot? Hey, hayaan na siya. Bahala na. Ang mga bagay mo, ikaw ang magpasya. Pero si Lin Shuyi, napakasama ng ginawa sa'yo, ano ang gagawin mo? Bahala na. Ikaw ang bahala. Ikaw na ang magdesisyon. Pero si Lin Shuyi, sinira ka ng ganyan, ano ang gagawin mo? Naisumbong ko na sa pulis. Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Ma, sasabihin ko sa kanya. Sige, pumunta ka. Oh. Shuyue, binisita kita. Mabuti ka na ba? Hindi ako patay. Pasensya na, nadismaya ka. Shuyue, maliit na bagay lang. Bakit kailangan mong pagtuunan ng pansin? Wala namang nangyari. Oo nga. Kung may nangyari sa akin, wala na akong buhay para makipag-away sa iyo. Shuyue,
Nagkamali lang ako. Sabihin mo, ano ang gusto mong kabayaran? Alam mo naman, ako at si Gusing Joe, malapit na kaming mag-engage. Malapit na akong maging Mrs. Gu. Ano ang gusto mo? Kaya kong ibigay lahat sa'yo. Nakatawag na ako ng pulis. Lin Shuyue, baliw ka ba? Kung lalaki ito, anong mapapala mo? Kapag nangyari yon, malalaman ng lahat ang tungkol sa'yo at sa matandang lalaki. Masisira ang reputasyon mo. Wala akong pakialam. Gusto ko lang na magbayad ka ng nararapat. Basta sapat na masama ang kalagayan mo, ang pag-uusapan ng lahat ay ikaw. Masama ang balik sa'yo. Sino pa ang may pakialam sa akin? Lin Shuyue? Paano ka naging ganyan ngayon? Kung ako ay katulad ng dati, baka matagal na napahamak dahil sa'yo. Noong araw na yun, dapat diretso kitang ipinasok sa kwarto ng matandang lalaki para turuan kanya ng leksyon. Bakit? Bakit ang swerte mo? Sa ganong sitwasyon, nakaligtas ka? Sasabihin ko pa sa iyo ang isang sikreto. Noong araw na iyon, si Gushing Joe ang sumagip sa akin. Anong sinabi mo? Sabi ko, si Gushing Joe ay matagal nang alam ang tunay mong pagkatao. Kung ikaw ay gagamit pa ng pagiging manugang ng pamilya Gu para makatakas, malamang mabibigo ka. Imposible. Ako ang manugang ng pamilya Gu. Hindi niya ako iiwan. Kahit para sa reputasyon ng pamilya Gu, hindi niya ako tatalikuran. Manugang? Bukod sa pamilya mo at sa grupo sa kumpanya na madaling maniwala sa chismis, sino ang nakakaalam na ikaw ay manugang ng pamilya Gu? Si Jigu, pumayag ba siya sa publiko na aminin ka? Pwede mong lokohin ang iba? Huwag mo lang lokohin ang sarili mo. Sa halip na dito mangarap na ikaw ay manugang, isipin mo muna, paano mo haharapin ang Enforcement Bureau? Ikaw ang pumilit sa akin. Noon pa man, akala ko makitid lang ang isip niya, hindi ko inaasahan na masama pala ang kanyang loob. Ay, Shuyue, Ginoong Gu, may kailangan po ba? ako naman ang boss mo. Bumisita lang. Ginoong Gu, iniligtas mo ang aking anak na si Shuyue, hindi pa kita napapasalamatan ng maayos. Tita, ito naman ang dapat kong gawin. Sa harap ng nanay ko, ano bang sinasabi mo? Alin doon ang mali? Ganoon talaga. Ikaw? Ginoong Gu, anong gagawin mo ngayon? Pumunta ako upang ibigay sa outstanding employee ng kumpanya ang mga dokumento at pati na rin ang dati mong kalahating plano na ginawa. Dahil may sakit ka at nasa bahay, nitong 2 araw, triple ang sahod. Mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Ayokong sabihin ng iba na pinuntahan ko ang bahay ng empleyado para pagsamantalahan ang paggawa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Gu. Ako naman ay tiyak na hindi makaabala sa progress ng kumpanya. Ginoong Gu, bilang ina ni Shuyue, gusto kitang kausapin. Ginoong Gu, nakikita ko, sa aking anak na babae, interesado ka. Tita, hindi basta interes. Gusto ko siya. Siya ang nasa puso ko. Hindi siya basta aliw ko lang. Alam mo ba si Shuyue, bakit siya sobrang pursigido magtrabaho ng husto para kumita ng pera? Nung bata pa si Shuyue, lumaki siyang inaapi. Bago siya mag-junior high. Sa kanyang katawan. Palaging may mga galos, malalaki at maliliit. Sino? Sinong nangahas na saktan siya? Nung bata pa si Shuyue, nagnenegosyo kami ng tatay niya. Natalo kami ng malaking pera. Ipinatira namin siya sa kanyang tiyuhin. Ako at ang kanyang ama, nagtrabaho kami sa malayo para bayaran ang utang. Ginagawa siyang bugbog ng lahat sa pamilya. Kapag bad mood ang kanyang tita, inaapi siya. Inaapi rin siya ng kanyang mga pinsan. Sa tingin niya, kung may pera siya, hindi na tayo lalabas. Mananatili tayo. Protektahan siya. Kaya, mula pagkabata, naisip niya kung may pera siya. Hindi siya sasaktan. Hindi siya aapiin. Hindi na kailangang sumunod sa iba. Nag-aral siya ng mabuti.
Naghanap ng trabaho ng todo. Gusto lang niyang magkaroon ng sandalan. Tita, ako, Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Gusto mong sabihin, kaya mo siyang alagaan, kaya mo siyang maging sandalan. Pero noong panahon na kailangan niya ng sandalan, wala ako at ang kanyang tatay. Simula noon, hindi na siya umasa kanino man. Hindi siya ayaw umasa. Takot siyang umasa. Natatakot na kapag umasa siya, mawawala din ang tao. tita. Bibigyan ko siya ng sapat na seguridad. Hihintayin ko siya hanggang handa na siyang magtiwala sa akin. Hindi ako aalis hanggang masanay siyang nandito ako. Kung hindi kaya ng 1 taon, 2. Kung hindi kaya ng 2, 10. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Pero bilang isang ina, nakikiusap ako sa iyo. Alagaan mo ang anak ko. Kahit hindi mo kaya, wag mo rin siyang saktan. Tita, isinusumpa ako sa buhay ko. Gagawin ko talaga. Ang mga nanakit sa kanya, wala akong hahayaang makaligtas. Ang mga paghihirap na dinanas niya, isa-isa ko, babalikan para sa kanya. Mr. Gu, inutusan ni Lin Shuyi si Mr. Zhang ang video ng pananakit kay Miss Lin at ang mga chat records. Nakuha na. Ihatid sa Enforcement Bureau at suriin pa ang mga account ng pamilya Zhang. Sa loob ng 2 araw, gusto ko lahat ng kanilang maruruming account ilantad. Sir Gu, yung ipinagawa ninyo sa akin dati, transfer ng ari-arian at kontrata ng transfer ng shares, nandito na lahat. Kung talagang ibibigay ninyo ang buong kayamanan kay Miss Lin, walang maiiwan na backup? Siya, ang aking backup. Sinabi ni Sir Gu na nagulat ka noong araw na iyon, kaya nagpadala siya ng tsaa para pampakalma. Shuyue, alam ni nanay kung ano ang kinakatakutan mo, pero gusto ni nanay na makita mo ang iyong tunay na nararamdaman. Huwag dahil sa takot ay itulak palayo ang tamang tao sa iyo. Nanay? Noong ako ay 12 taong gulang, tumawag si tatay sa akin sa umaga. Sabi niya magdadala siya sa akin ng maraming regalo pa uwi. Sabi pagkatapos niya sa trabaho, babalik siya para makita ako. Pero ano ang nangyari? Hindi pa natatapos ang 1 araw, sinabi nila sa akin na, wala na ang tatay ko. Simula noong araw na iyon, hindi na ako naglakas loob na umasa. Natatakot ng umasa sa kahit ano. Dahil kung hindi ako aasa, hindi ako mabibigo. Shuyue, ang magustuhan pero hindi sabihin. Kaysa hindi makuha, mas masakit. Hindi ka pipigilan ni nanay. Pero ayaw ni nanay na, sa hinaharap, maalala mo. Puro pagsisisi. Nanay, gusto ko munang mag-isa. Siya. Gu Xingzhou, ano ba ang gagawin ko sa'yo? Gu Xingzhou, ano ang gagawin ko sa'yo? May problema. Lin Shuyue, masaya ka na ngayon? Ano bang kabaliwan ito sa kalagitnaan ng gabi? Kakapahayag lang ni Gu Xingzhou ng pagkansela ng kasal. Naging katatawanan ako. Masaya ka na? Akala mo ba ay mabuti si Gu Xingzhou sa iyo? Ay gusto ka lang? Panaginip lang yan? Ngayon ay kasama na niya ang ibang babae na natutulog sa hotel. Nasend ko na sa iyo ang litrato. Nakita mo na, di ba? Huwag ka nang magpaloko sa kanya. Naloko ako. Hindi ka ba dapat masaya? Niloko niya rin ako. Niloko ang katawan at puso. Magkapatid pa rin tayo. Ayokong makita kang ginagago niya. Hindi ba ikaw ang naghabol sa kanya? Nakipagtalik siya sa akin. Pagkatapos, parang walang nangyari. Gusto ko lang ng opisyal na posisyon. May mali ba? Yun ay sa inyo lang. Anong kinalaman ko doon? Hindi ba ikaw ang nagpumilit sa kanya? Siya ang nakipagrelasyon sa akin. Tapos, magpapauso na parang walang nangyari. Gusto ko lang ng tamang pagkilala. May mali ba? Iyan ay sa inyo lang. Anong kinalaman ko dyan? Lin Shuyue, kaya niyang basta-basta makipagrelasyon sa akin ay magagawa rin iyon sa iba. At ikaw, isa ka sa mga iyon.
Si. Ano bang gusto mong gawin ko? Niloko tayong dalawa ni Gu Xingzhou. Siyempre hindi natin ito pwedeng hayaan lang. Pumunta na tayo sa Jingyun Hotel ngayon. Doon natin siya hulihin para siraan sila. Si. Hindi na dapat magtagal. Pumunta ka muna sa VIP room 3001 ng hotel. Pupunta ako agad dyan. Ito lang ang pag-edit ng larawan? Nabalik ko pa ang anino. Shu Yue, dumating na si Amogu. Hulaan mo, paano ka kinausap ni Lin Shui tungkol sa akin? Tingnan mo, ito ang na-edit niya. Na-distort na ang larawan. Ginagawa akong tanga. Sinabi pa niya na niloko mo siya sa katawan at puso kung hindi ako maagang nagbaba ng tawag. Sa tingin ko, buntis na siya sa anak mo. Hulaan mo, ano ang sinabi niya sa akin? Sinabi niya sa iyo na nilabag ko ang lihim ng kumpanya. Matalino ka. Tama lahat. Tinawagan pa niya ako. Ngayong gabi, pumunta sa Jingyun Hotel Room 301 para hulihin ka. 3,000 ha. Kung gusto mo, lumipat tayo ng lugar. Dahil napaka-espesyal talaga niyan. Tumahimik ka. Huwag mong banggitin ang nangyari noong araw na iyon. Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na si Fang Shi sa hotel. Ngayong gabi, abangan mo ang magandang palabas. Lin Shuyue, hintayin mo akong mahuli kang naglilik ng mga lihim ng kumpanya. Tingnan natin kung si Gu Xingzhou ay magtatanggol pa ba sa iyo. Dokumento na ilabas ko na nakalagay sa 3001. Dumating na rin ang mga tao mula sa katunggaling kumpanya. Sa sandaling pumasok si Lin Shuyu, tiyak na hindi siya makakapagpaliwanag. Lin Shuyue, patay ka na! Fang, bakit ka nandito? Pinibining Lin, matagal na kitang hinihintay. Linda, anong ibig sabihin nito? Fang, ang ipinangako ko kay Jigu, nagawa ko na. Pwede mo ba akong tulungang magmakaawa para hindi gawin ni Jigu? Ang bawalan ako sa buong industriya, talagang alam kong mali ako. Lahat ay gawa ni Lin Shui. Pinilit niya akong gawin ito. Lahat ay dahil kay Lin Shui. Pinilit niya akong gawin iyon. Huwag kang mag-alala. Si Mr. Gu ay tumutupad sa kanyang sinasabi. Babaeng walang hiya. Naglakas loob mo akong ipagkanulo? Pinagkanulo kita. Kung hindi mo ako pinilit, nasiraan si Lin Shuyu, paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ako ay isang magaling na supervisor. Ngayon wala na ang lahat. Miss Lin, tama na ba ang iyong gulo? Wala akong ginawa. Anong karapatan ninyong arestuhin ako? Inutusan ako ni Mr. Gu na dalhin ka sa kanya. Hindi ako pupunta. Ang mga dokumentong iyon, lahat ay inilagay ni Linda. Wala akong kinalaman diyan. Arestuhin ninyo siya. Tara na, huwag nating patagalin pa si Mr. Gu. Dumating na si Fang Shi dala ang kanyang mga tao. Kung gayon, tawagin din natin ang aking tiya na pumunta rito. Ang kanyang anak na ipinagmamalaki niya ay malapit nang makulong. Paano mawawala ang isang ina sa ganitong okasyon? Kayo! Nagkasabwat kayo! Sa ganitong oras ng gabi, bakit mo ako pinatawag? Sinasabi ko sa'yo, si Shuyi namin malapit nang maging may bahay ng pamilya. Wala akong oras para sa inyo. Nandito rin pala si Mr. Gu para pag-usapan ng engagement. Anong nangyayari? Bakit ganito ang ugali ni Mr. Gu? Hindi ba sabi mo sure na? Lin Shuyue, ano ang sinabi mo kay Gu Xingzhou? Ikaw ba na nagpasundo sa kanya para ibalik ako? Miss Lin, ito ang pinagawa mo ngayong gabi na ilagay sa 3001 na dokumento. Kailangan ko bang basahin para sa iyo? Hindi ako. Si Linda ang kumuha ng dokumento. Wala akong kinalaman. Pinagbibintangan niya ako. Noong pinakuha mo sa kanya ang dokumento, ibinenta ka niya agad. Akala mo ba matatapang niyang suwayin si Mr. Gu? Shui, ano ba talaga ang nangyayari? Anong dokumento? Sinong Linda? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Alam mo na noong una pa. Wala ka talagang balak pumunta sa hotel. Alam mo na? Hindi ka talaga pupunta sa hotel?
Pinapunta mo ako para hulihin siya? Pumunta nga ako? Sino ka ba? Para utusan ako? Kaya, niloloko mo lang pala ako. Pinaasa mo akong nahulog ka sa bitag. Pinaghandaan ko lahat, ginawa mo akong tanga, na nahulog sa hukay. Tapos nagsisigaw-sigaw ka. Parang payaso. Alam mo rin naman. Kayo dalawa, nagsanib kayo para lokohin ako. Ano pa ba? Hihintayin ko bang dayain mo ako papunta sa hotel? At saka mo ako idedemanda bilang corporate spy? Lin Shuyue, kailan mo nalaman? Mula nung tumawag ka, alam ko na. Niloko mo na ako ng maraming beses. Bakit mo naman akala maniniwala pa ako sa'yo? Ikaw, kailan mo naman? Nalaman na ginagawa ko siya? Mula simula hanggang dulo, pinaniniwalaan ko lahat ng sinabi ni Shuyue. Lahat ng iyong mga pakana ay puno ng butas. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Saan ako kulang kumpara sa kanya? Mas maganda ako sa kanya, mas mabait, mas masunurin ako sa kanya, at nauna pa akong makilala ka sa kanya. Ano ang karapatan niya? Saan ka ba makakapantay sa kanya? Karapat-dapat ka ba? Ano? Ugal, talino, at pagpapalaki. Alin doon ang kaya mong pantayan sa kanya? Sige, Gu Xingzhou. Ang galing mo talaga. Sige. Inaamin ko, talagang hindi ako katulad niya. Talagang mababa ako. Talagang mahina ako. Ano naman ngayon? Ano ang magagawa ninyo sa akin? Tapos ka na ba? Lin Shuyue, huwag kang magmayabang. Akala mo ba si Gu Xingzhou ay talagang gusto ka? Panandalian lang ang kanyang interes. Kapag nagsawa na siya, hindi ka rin magkakalayo sa akin. Lin Shuyi, ang itsura mo ngayon ay parang asong galit na natalo na kumakagat kung saan-saan. Walang pinagkaiba. Ma, di mo ba nakikita? Sabi niya baliw daw akong aso. Pipi ka ba? Ganto niya ako inaapi. Wala kang sinabi kahit isa. Ma, pinalo mo ako. Paluin talaga kita. Ikaw na walang kwentang basura. Pinalo mo talaga ako. Ano ngayon kung pinalo kita? Tuturuan kita ng leksyon. Itong walang kwentang tao. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para sa pagkain at damit mo? Magkano ba? At ikaw? Wala kang makuha na lalaki. Ginawa mo ang sarili mo na ganito ang itsura. Sabihin mo, di ba't wala kang kwenta? Ano bang magagawa ko? Nagpanggap akong mabait at ngumiti. Wala na akong pakialam sa mukha ko. Siya ang hindi ako gusto. Ano ang magagawa ko? Ano bang ginawa mo? Isang magandang oportunidad na inagaw ng iba. May kapal ka ng mukha na magwala dito? Wala ka bang hiya? Napahiya ako sa iyo. Kung alam ko lang na wala kang kwenta. Mula nang ipanganak ka, sana hindi na kita inalagaan ng husto. Ang magandang bagay na dumating, inagaw na lahat ng iba. May mukha ka pang magwala dito? Hindi ka ba nahihiya? Ako nga, nahihiya eh. Kung alam ko lang na wala kang silbi. Noong isinilang ka, sana hindi na lang kita ginawa ng mabuti. Ang kapatid mong lalaki ay naghihintay sa'yo. Humanap ka ng magandang pamilya para sa kanya. At ikaw? Ang ganda ng oportunidad, hindi mo ginamit. May mukha ka pang umiyak dito? Ang nasa mata mo lang ay ang kapatid mong lalaki. Ano pa? Pinalaki kita ng ganito, para umasang magtatagumpay ka at makatulong sa pamilya. Ang kapatid mong lalaki ang tanging lalaking anak sa pamilya. Kung hindi ikaw, sino pa? Akala mo ba pinag-aral kita para maging masaya ka lang? Lin Shuyue, akala mo panalo ka na? Noong gabing iyon, ang babae sa hotel ay hindi ako. Pumasok lang ako at sinamantala ang pagkakataon. Akala mo ba mabuti siyang tao? Ano? Nagulat ka? Ang lalaking pinapahalagahan mo na ito? Hindi mo alam kung sinong ibang babae ang nakasama niya. Hindi ka ba natatakot magkasakit? Itong lalaking iniingatan mo sa iyong palad. Hindi alam kung sinong babaeng ligaw ang tinulugan. Hindi ka ba natatakot magka-STD? Lin Shuyue, anong ipinagmamalaki mo? Akala mo ba talaga ay gusto ka niya? Ikaw ay isa lang sa kanyang babae na nilalaro lang kapag sawa na? Itatapon? Ang taong nung gabing iyon ay siya. Anong sinabi mo? Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang CCTV? Imposible. Ang taong araw na iyon ay siya. At ako? Ano ako? Ano ba talaga ako? Ikaw mismo ang pumilit na lumapit. Ngayon tatanungin mo kung ano ka. Kaya ako ay palaging isang biro. Pinagtatawanan mo lang ako? Ikaw mismo ang nagpilit na maging payaso. Walang pumilit sa'yo. Simulat sa pool, ako ay isang payaso na nagkukumahog. Kayo sa entablado ay nasisiyahan sa panonood, no?
Presidente, makinig ka sa akin. Lahat ito ay si Lin Shuyi, ang masamang batang iyon ang gumawa, at walang kinalaman ang iba sa aming pamilya. Wala, bata pa ang kanyang kapatid na lalaki, wala siyang alam. Kung gusto mong parusahan, siya lang, huwag mo kaming idamay. Ang anak mo nakaluhod pa sa sahig. Presidente, ikaw ay mapagbigay. Hindi namin alam na ginawa niya ang mga ito. Kung alam lang namin, tiyak na haharangin namin siya. Mangyaring huwag mo kaming pagtuunan ng pansin. Nakakadiri. Sinasabi ko sa iyo, talagang nakakadiri ka. Para sa sarili mong anak na lalaki, kaya mong talikuran ng sarili mong anak na babae. Lin Shuyue, malamang masaya ka ngayon. Sa tingin mo ay tinapakan mo ako. Nandito na naman. Wala ka bang bagong salita? Gusto ko talagang itanong sa iyo. Si Gu Xingzhou, ang iniingatan niyang 3 taong syota. Hindi ka ba naiinis? Kapag niyayakap ka niya, ang sinisigaw ba niya ang pangalan mo o ang pangalan niya? Sinasabi ko sa iyo, Gu Xingzhou, may hinahanap siyang minamahal sa loob ng 3 taon. Sino ba sa grupo ang hindi nakakaalam? Ikaw lang. Wala kang hiya, sumusunod ka lang sa kanya. Akala mo pa ikaw ang pinakamaswerteng tao. Ang minamahal niya, inalala niya sa loob ng 3 taon. Hindi ka man lang karapat-dapat sa kanya. Akala mo ba talaga na mabait siya sa'yo dahil gusto ka niya? Huwag kang mag-daydream, tingnan mo ang sarili mo. Wala kang pinagmulan, walang connection. Mukha lang ang meron ka. Bakit kanya magugustuhan? Dahil lang sa mukha mo? Ang tunay niyang minamahal, baka 100 beses pa siyang mas maganda sa iyo. Shu Yue. Ano? Natahimik ka? Alam mo nakapalit ka lang? Nasasaktan ka? Sinasabi ko sa'yo. Bumalik na ang tunay niyang mahal. Wala ka nang mapag-iyakan. Sa oras na iyon, si Gu Xingzhou sisipain ka niya. Tingnan ko kung paano ka pa magyayabang. Tama na ba? Naawa ka ba, Amogu? Sasabihin ko pa rin, Lin Shuyue, tanga ka. Niloloko ka lang. At masaya ka pa. Ano ka ba? Oo, ako nga. 3 taon akong naghanap ng isang babae. Narinig mo ba? Inamin na ni Amogu. Pero ngayon, nahanap ko na. 3 taon na ang nakalipas. Tianxing Road, aksidente. Iniligtas niya ako mula sa sasakyan. 3 taon ko siyang hinanap. Akala ko dati, hinding-hindi ko na siya makikita. Pero hindi ko inaasahan. Nasa tabi ko lang pala siya. Imposible. Niloloko mo siya. Para patahimikin siya. Gumawa ka pa ng ganyang kasinungalingan. Ang iniibig, paano naging siya? Ano ang karapatan niya? Paano naging si Lin Shuyue? Paano naging siya? Ah, kaya pala. Hinahanap mo pala ako sa lahat ng oras. Ah, ganoon pala. Hinahanap mo ako sa lahat ng oras. Lin Shuyue. 3 taon kitang hinanap. Ang taong hinanap mo sa 3 taon. Ako yon. Ikaw lang ang hinahanap ko. Noong 3 taon, ikaw. Ikaw din noong gabing iyon. Mula simula hanggang dulo. Ikaw lahat. Bakit? Lahat ng magagandang bagay, sa kanya. Ang trabaho, sa kanya. Ikaw, sa kanya. Pati ang nagsagip sa buhay ko, siya rin. Imposible. Tiyak na nagkukunwari kayo, di ba? Kayo. Nagkaisa kayo para dayain ako. Kahit na ang hinahanap mo, kung siya, ano naman. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi pa siya nananalo sa akin. Lin Shuyi, ang ebidensya, ako na, naibigay ko na sa pulis. Kumuha ka ng tao para dayain ako. Ninakaw ang mga lihim ng kumpanya. Nakipagsabuatan sa mga labas para manira. Ang mga krimeng ito, sapat na para ikulong ka. Ng 3 hanggang 5 taon sa kulungan. Lin Shuyue, tuturuan kita ng leksyon. Nakipagsabuatan sa iba para manira. Ang mga krimeng ito, sapat na para sa iyo sa bilangguan, makulong ng 3 hanggang 5 taon. Lin Shuyue, tuturuan kita ng leksyon. Buti nga sa iyo. Buti nga sa iyo. Sinabi ko na sa iyo na ikaw ay isang walang kwentang tao. Pinilit mo pa silang guluhin. Ngayon, ayun na, napasama mo ang sarili mo. Nanay, ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong tunay na anak na babae. Tunay na anak? Wala akong anak na walang kwentang anak na babae. Pinagsisisihan kong nanganak ako sa iyo. Kung alam ko lang na ganyan ka kawalang silbi, noong ipinanganak ka, hindi na sana kita ginawa kong mabuti. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, pinagsisisihan ko na manganak sa isang tulad mong walang kwenta. Binigyan kita ng pagkain at damit, inaasahan kong magiging matagumpay ka para tutulungan mo ang kapatid mong lalaki. Ano ang nangyari? Inilagay mo ang sarili mo sa kulungan. Paano ako makikipag-usap sa kapatid mo? Ikaw na walang kwenta? Pabigat. Tama na.
Sobra na. May hininga pa. Tumawag ng ambulansya. Hindi ko sinasadya. Siya ang unang nang insulto sa akin. Siya ang unang tumawag sa akin na walang kwenta. Narinig ninyo lahat. Siya ang unang nang insulto sa akin. Lin Shuyue, hindi mamamatay ang nanay ko, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Seryoso, hindi ko sinasadya. Ayaw ko ng ganito. Ang mga salitang iyan. Itago mo at sabihin sa pulis. Saan? Pakawalan mo ako. Ayaw ko makulong. Bitawan mo ako. Hindi pa ako handang mamatay. Lin Shuyue, patawarin mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Ano ang gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Magsisilbi ako sa iyo na parang alipin. Nakikiusap ako. Magsalita ka naman. Magsalita ka naman. Ano ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Gusto mo ba akong patayin sa panggigipit? Lin Shuyi, ngayong ganito na, akala mo ba ako ang pumipilit sa iyo? Magsalita ka naman. Magsalita ka naman. Ano bang gusto mong gawin ko para bitawan mo ako? Gusto mo ba akong patayin? Lin Shuyi, hanggang ngayon, sa tingin mo ba ako ang pumipilit sa iyo? Mula pagkabata, ang nanay mo ay kasama ka laging nasa harap ng nanay ko nagmamalaki. Kinukuha ang mga gamit ko at pinag-uusapan ako sa likod. Tiniis ko na lang, nagpabaya na lang. Dahil sa tingin ko, tayo ay pamilya. Hindi na kailangan. Pero ikaw, nag-utos ka ng tao para saktan ako. Nakipagsabuatan ka sa iba para sirain ako. Paulit-ulit, tinatapakan mo ako hanggang mamatay. Hanggang ngayon, sinasabi mo pa rin na ako ang pumipilit sa'yo? Hindi lang ako makapanatag. Ano ba ang hindi ka mapalagay? Hindi ka mapalagay na maganda ang buhay ko? Hindi ka mapalagay na may nagmamahal sa akin? Sasabihin ko sa'yo, Lin Shuyi, hindi kailanman gusto kong makipagkumpetensya sa'yo. Ikaw, ang gusto mong umakyat sa pamamagitan ng pagtapak sa akin. Ngayong nahulog ka, sino ang sisihin? Sinasabi ko sa iyo, Lin Shuyi, hindi ko naisip na makipag-compete sa iyo. Ikaw ang nagpipilit na yurakan ako para umangat. Ngayon, nahulog ka. Sino ang sisihin? Lin Shuyue, tama ka. Ako ang nagpumilit na makipag-compete sa iyo. Bakit? Bakit ikaw ang lahat? Bakit lahat ng tao ay pumapanig sa iyo? Bakit? Noong bata ako, mahal ka ng tiyo mo. Pinupuri ka ng mga kapitbahay, pati ang guro mo, sabi matalino ka raw. At ako? Wala. Ang nanay ko, ang kapatid ko lang ang mahalaga. Ang tatay ko ay lasenggo. Kapag lasing, inaapi ako. Bakit hindi ako pwedeng makipag-compete? Bakit hindi ako pwedeng mang-agaw? Pero 20 taon akong nakipag-compete. Sa huli, ikaw pa rin ang nanalo. Paano ako magiging kontento? Ano? Natatakot si Amogu na saktan ko siya? Lin Shuyue. Hindi ako mabubuhay. At ikaw, mamamatay ka rin. Shuyue, Ano? Natatakot si Guzong na baka kainin ko siya. Lin Shuyue. Hindi ako makakaligtas. Ikaw din, wag mong akalain na makakaligtas ka. Shuyue, Bitawan mo ako. Ikaw, babaeng masama. Bitawan mo ako. Lin Shuyi, nakalimutan mo na ba? Natuto ako ng sanda. Noong araw ng graduation ko sa high school. Ikaw, sumasayaw. Ako, nagsanda. Palagi mong sinasabi sa iba na hindi ako mukhang babae. Sabi mo wild ako. Sa puso mo, hindi mo nirerespeto ang sanda. Parang hindi mo kailanman ako nirerespeto. Miss Lin, ang mga taga-enforcement at ospital, nandito na lahat. Lin Shuyue, sana mamatay kang masama. Isinusumpa ko na ikaw ay mag-isa. Sa buong buhay mo, mag-isa kang magdurusa. Isinusumpa ko na ang mga nagmamahal sa iyo. Isa-isa silang lalayo sa iyo. Isinusumpa ko na sa iyong kamatayan. Walang mag-aayos ng iyong katawan. huwag kang makinig sa kanya. Nag-iimbento lang siya. Nanay, ayos ka lang ba? Okay lang si nanay. Yung auntie mo. Dinala na siya sa ospital ng ambulansya. Malamang ayos lang siya. Shuyue, kailangan kong pumunta sa ospital. Kahit na ano, auntie mo siya. Nangyari ito, kailangan kong bantayan. Hayaan mo si Mr. Gu na samahan ka sandali. Nanay, okay lang ako. Hindi mo kailangan. Shuyue, kapag may gusto kang tao, dapat kang sumugod. Huwag kang matakot madapa at manatili sa iisang lugar. Nanay, Hindi ko gusto na pilitin ka.
Ayaw ko lang sa hinaharap. Kapag naalala mo, magsisi ka. Umalis na, si tita. Pagod ka ba? Gushing Joe? May gusto akong itanong. Gusto mo ba ako? Dahil ba iniligtas kita? Sabi nila, kapag ang tao ay nasa panganib, ay automatikong sa taong sumagip sa kanya nakakaramdam ng espesyal na damdamin na tinatawag na epekto ng suspension bridge. 3 taon mo akong hinanap. Posible bang? Gusto mo lang ang imahe noong 3 taon na nakaraan. Gusto mo lang ang pakiramdam noong sandaling iyon, 3 taon na nakaraan. Nagtatanong lang ako. Lin Shuyue. 3 taon na nakaraan, iniligtas mo ako, naalala ko sa puso ko. Pagkalipas ng 3 taon, nagustuhan mo ako dahil ikaw ay ikaw. Nang malaman kong ikaw ang tagapagligtas ko, sobrang saya ko. Ngunit saya lang yon. Hindi ko makakalimutan ang ikaw sa opisina na nagtatrabaho ng mabuti. Ikaw, ang itsura mo kapag nagsasagot. Ikaw na takot. Pero pilit na matapang ang itsura, Lin Shuyue. Alam ko ang pagkakaiba ng pasasalamat at ng pag-ibig. Lin Shuyue. Kaya kong paghiwalayin ang pasasalamat at ang pag-ibig. Gushing Joe, tatanungin kita ng isang tanong. Sabi nila, hinahanap mo ako ay para suklian ang utang na loob 3 taon na ang nakaraan. Pero bakit sabi nila, ay hinahanap mo ang iyong matagal nang minamahal? Gawa-gawa lang iyan ng mga tao. Gawa-gawa? Noong una kitang hinanap, talagang para suklian ang utang na loob. Gusto kitang mahanap upang itanong kung ano ang gusto mo, upang suklian ng mabuti ang nagligtas ng buhay ko. Hindi ko naman iyon itinago. Pinahanap ko kay Fangshi, pinatanong ko sa mga tauhan, at sa kakahanap ay naging, si Amogu, ay naghahanap ng isang babae, at sa susunod na sabi-sabi, ay naging. Sa puso ni Amogu, may isang minamahal. Kaya, Amogu ay nagkaroon ng persona na tapat at mapagmahal. Gusto ko namang maging tapat at mapagmahal, pero noon, ang iyong mukha ay hindi ko man lang maalala. Mula kailan nagsimulang magustuhan ako? Hulaan mo. Hulaan mo. Pag-ibig sa unang tingin. Mula noong dumating ka sa bahay ko, Noong unang pumunta ako sa bahay mo, noong araw na iyon, binuksan mo ang pinto, para kang nakakita ng multo nang makita ako. akala ko, pumunta ka para singilin ako. Sino ba kasi ang nagsabi sa'yo nung araw na iyon na sobrang galit? Ako? Galit? Pinigilan ko na nga, di ba? Baka matakot ka. Ngumiti ka ba? Masyado akong kinakabahan, kaya hindi ko napansin. Kasalanan ko, sa susunod. Tatawa ako ng mas malakas. Noong araw na iyon, maaari bang isipin mo na sobrang sakim ako? Kasi, ayon sa karaniwang kwento, dapat kong sabihin na ang pagliligtas ay tungkulin, walang hinihintay na kapalit. Noong araw na iyon, nang sabihin mo, tungkol sa trabaho, nagliwanag ang mga mata mo parang bituin. Noon naisip ko, talagang kawili-wili, ang iba gusto, ang utang na loob ng pagliligtas, ipalit sa kayamanan. Pero ikaw, trabaho lang ang gusto mo. Ang buhay ko, ganito na lang ba ang halaga? Totoo talaga, kailangan ko talaga itong trabaho. Nagsumite na ako ng 800 resume. Puro gawaing bahay ang pinapagawa sa akin. O kaya naman, ipapainom ako. Para sa akin naman, ang cute mo, ang bobo at matigas ang ulo mo. Pwede kang humingi sa akin, pero hindi mo ginawa. Ang pamilya mo ang cute! Ang pamilya ko, ako na lang ang natira. Kung sasama ka, magiging 2 na tayo. Mag-usap tayo ng seryoso. Nung nasa kumpanya ako, nakita kong masipag ka sa trabaho. Nakita kong inaapi ka, sinagot mo sila. Nakita kong humihingi ka ng tulong sa akin, pero nagpakatatag ka. Araw-araw, unti-unti, nahulog na ako sa iyo. Ang pagpapasalamat at pagmamahal sa iyo ay magkaibang bagay. Ang pagpapasalamat sa iyo ay noong 3 taon na ang nakalipas. Ang pagmamahal ko sa iyo ay sa bawat araw pagkatapos noon. Pero sa kabutihang palad, ay iisang tao lang. Gushing Joe, paano ka naman magsalita? Na nakakaiyak naman. Huwag kang umiyak, hindi pa ako tapos. Sige, magsalita ka. Lin Shuyue, gusto kita, hindi dahil iniligtas mo ako, kung hindi, dahil ikaw ay ikaw. Gusto mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Gushing Joe, mahal din kita dahil ikaw ay ikaw. Sa bawat tingin mo sa akin nararamdaman ko na mahalaga ako.
Hindi mo lang nararamdaman na mahalaga ka. Mahalaga ka talaga. Maliban sa nanay ko, ikaw ang una na nagparamdam sa akin na may masasandalan ako. Pero natatakot ako mula pagkabata. Hindi ako nangahas umasa sa sinuman. Kapag umasa, may inaasahan. Kapag may inaasahan, natatakot mabigo. Kapag maraming pagkabigo, hindi na nangahas umasa muli. Natatakot na balang araw. Iwan ninyo ako. Masisira ako. Pakiramdam ko lahat ng ibinibigay sa akin kailangan kong ibalik. Maliban sa pera kahit sino o ano. Hindi mapagkakatiwalaan. Lin Shuyue, tingnan mo ako. Hindi ako aalis. Hindi kita bibiguin. Hindi kita iiwan mag-isa. Ano ito? Buksan mo. Kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Anong to? Buksan mo, tingnan natin. Kasunduan sa paglipat ng shares. Gusto mong ilipat ang lahat ng nasa pangalan mo, lahat ng ari-arian, sa akin? Pati bahay, kotse, lahat ng pwedeng ilipat. Nandito lahat. Aba, baliw ka ba? Kulang ka sa seguridad, kaya bibigyan kita ng seguridad. Natatakot kang mag-isa. Kaya mananatili akong kasama ka. Kahit isang araw wala na ako, ang mga ito ay makakatulong para mabuhay kang maayos. Pero hindi ako aalis. Mananatili akong kasama ka. Tahan na. Isipin mo na lang. Interes ng 300 piso. Binanggit mo pa ang 300 piso. Noon, ang buong katawan ko ay may natitira lang na pera na iyon. Iyon ang kontrata ng pagbebenta ko sa sarili. Siyempre tatandaan ko. Buti na lang, natagpuan kita.